Narito po ang isa pang balitang tinututukan natin dito sa 24 oras. Isang paglabag na agad ang nakita ng mga nag-iimbestiga sa mga pulis na nakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Jr. Lumabas daw na pulis laban sa pulis ang nangyari sa Baybay City Sub-Provincial Jail nung iyain ang warrant of arrest. Ayon sa mga pulis na naka-duty sa kulungan, dinasarmahan, pinatalikod at pinaluhod sila ng mga miyembro ng CIDG bago nilapitan ng mga ito si Espinosa. Mula sa lungsod ng Ormoc, lalawigan ng Leyte, nakatutok ang MC Ivan Mayrina. Ivan. Mike, nagsalita na nga sa GMA News ang 4 na pulis na naka-duty sa Leyte Sub-Provincial Jail Sabado nitong madaling araw kung kailan napatay si Mayor Roland Espinosa at ang kapwa preso na si Raul Yap. Tulad ng nabanggit mo, Mike, ang kwento nila sa akin, dinisarmahan, pinatalikod at pinaluhod sila ng mga kapwa pulis mula sa CIDG Region 8 na may search warrant daw para sa 2 preso. Kwento ng 4 na pulis sa GMA News, pasado alas 3 ng umaga nang dumating daw ang grupo ng pulis mula CIDG Region 8 na may 19 na tauhan. Biglaan at wala raw itong koordinasyon. Pilit daw binuksan ng mga pulis ang gate. Huli na raw na magpakilala silang mga pulis. Nakita ko yung classmate ko, sir, yung na pagka-identify ko na CIDG talaga, sir. Kasi classmate ko yun, yung dalawa. Sila yung nag-attempt na putulin yung kanina gamit ang bolt cutter, sir. Pero sa pag-attempt nila 2 beses, hindi naputol, kaya sumigaw sila na mga pulis kami, may search warrant kami, yun na. Tawag agad sa hotline. Sabi ko sa hotline na, Day, pwede paki-inform si CEO kay may CIDG dito. Ano yung advice? Tapos sabi nung taga-communication namin dito, okay sir, okay. Doon, naputol na. Tapos pumunta ako doon sa may kuwan, so malapit sa may gate. Dito yung gate, dito ako. Doon. Nangin ako ng tingin sa cellphone ko, baka may return call ba kung ano yung gawin. Pinatawag daw nila ang jail guard na may hawak ng susi. Sa Taranta raw, naputol ang susi kaya persahang sinira ng mga taga-CIDG ang padlock ng gate na makapasok na raw mga pulis CIDG. Nagsabi sa amin na talikod kayo. Likod, tapos kneel down. Naka-face the wall kami. Tapos may nagtanong sa amin na kuwan na may yung baril nyo i-unload, release magazine, tapos ilagay lang dito sa kuwan. Tapos yung kuwan, kung may cellphone kayo, sabi ko, yes sir, may cellphone kami. May cellphone ako. O, ibigay niyo muna sa akin. Kaya nakaganon naman. Nagtakot sir. Bigay na lang. Wala na raw silang nakita mula noon. Narinig na lang nilang putok ng mga baril at saka nalaman na patay na sina Mayor Espinosa at ang nasa kapit selda nitong si Raul Yap. Mula dito sa gate kung saan dinisarmahan, pinatalikod at pinaluhod ang mga pulis at jail guard na bantay ng piitan, pumasok ang mga operatiba ng CIDG para umano magsilbi ng search warrant. Dito na nagkakaibang kwento dahil ayon sa CIDG, nanlaban umano ang mga inmate na si Espinosa at Raul Yap na nauwi sa kanilang pagkamatay. Sa bidyong kuha ng GMA News ng Sabado ng umaga, nakunan pang nakaharap sa paderang 4 na pulis sa labas ng kulungan. Nasa loob na ng selda ang Soko team kung saan nakapiit si Espinosa at Tan, nangabutan ng GMA News. Diretso na katawan na nakatihaya at walang baril sa tabi ni Espinosa. Tapos na raw imbestigahan ng Soko ang bangkay ng alkalde. Search warrant number SW... Sa puntong ito, naabutan naming binabasahan ng warrant si Espinosa. Sinusubukan namin kunan ng panig ang CIDG sa kanilang bersyon ng mga pangyayari pero hindi sila sumasagot sa aming mga tawag. Pero iba raw ang kwento ng mga tauhan ng CIDG 8 kay Superintendent Victor Ongkiko, ang namumuno sa investigasyon ng Regional Internal Affairs Service. Tumanggi raw mga jail guard na pagbuksan ng mga taga-CIDG kahit pa nagpakilala sila. Patuloy pa ang investigasyon pero may nakikita na raw na paglabag ngayon pa lang sa panig ng mga taga-CIDG 8. Bakit daw kailangan disarmahan ng mga jail guard at police na naka-duty sa latest Sub-Provincial Jail? Yun na talagang meron ako nakikitang pagkakamali. Police versus police ang mangyari. Parang ganun na nga. Parang ganun na yung base sa aming initial investigation. Parang ganun na nga. At siyempre, during that time, ang aking perception since na-isolate na yung provincial jail guards at yung mga PNP sa isang lugar,
And then lumalabas doon na under control nila yung facility. At kung pinaharap sa pader at di raw makagalaw ang mga naka-duty, sino raw ang kukuha ng hard drive kung saan makikita ang kuha ng mga naka-install na CCTV? Ang mga tao na nandoon, siyempre yung mga CIDG. No? Yung mga inmates, nakakandado naman yon. So, sino pa ang pag-iisipan natin, di ba? Nauna nang itinanggi ng CIDG na sila ang kumuha ng CCTV. Mike, maliban sa CCTV na hanggang ngayon ay hindi pa mahanap, isang mahalagang pagkukunan ng impormasyon ng mga nag-iimbestigang pulis ay ang report ng scene of the crime operatives. Dito maitutugma nila ang mga testimonya at gayon din ang mga nakuhang ebidensya mula sa crime scene para mabigyang linaw ang pagkamatay ni Mayor Espinosa at ang kapwa inmate na si Raul Yap. Mike? Maraming salamat, Ivan Mayrina.